Hindi ba't ito ang ina po ng banal na hari ng utot na yon? Bumili ng baboy, welcome. Kung hindi bibili ng baboy, umalis ka. Hahaha, Lin Feng, tama ba? Ayoko mag-aksaya ng oras sa basura. Heto, pirmahan mo ito. Ano ibig sabihin niyan? Noon, yung walang kwentang ninuno mong banal na hari, niloko niya ang apat na pamilyang Yewu, Ju at Qian. Saka lang nagkaroon ng pagkakataon na mapangasawa si Miss Ye Linger. Ngayon, magdaraos ng komperensya ng parusa ang apat na dakilang pamilya para lubusang ilantad ang mga kasinungalingan mo. Pirmahan mo na lang ito bago ang komperensya. Kapag hindi mo pinirmahan, mamamatay ka. Noong mga panahong iyon, kung hindi dahil sa apat na dakilang idolo na iniwan ng aking ninuno, ang banal na hari ng 8 disyerto na nagdala ng pinakamataas na swerte sa apat na pangunahing pamilya, makakamit kaya ng inyong apat na pamilya ang kinaroroonan nila ngayon? Ngayon, ipagkakanulo mo ang iyong pananampalataya? Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kapalaran? Ahahaha, kapalaran. Ayon kay Ginoong Liu, sige, kung gusto mong bumawi, aalagaan ng pamilyang Liu si Liu Qingtian, ang apat na pangunahing pamilya. Tol, huwag kang magpakasigurista. Uminom ka ng alak ng parusa. Huwag ka nang mag-isip pa, umalis ka na rito. Aray, patalim pala. Natatakot ako. Saksakin mo ako. Saksakin mo siya. Bugbugin mo siya. Ay naku. Bata, ito lang ang basurang iniwan sa iyo ng banal na hari? May sasabihin ako sa iyo, tandaan mo ako, yang walang kwentang banal na hari mo, hindi kanya kayang protektahan. Kaya sa nalalabi mong buhay, magpatuloy ka na lang bilang isang maglalako ng karne. Binibining Ye, paano siya madudumhan ng basurang tulad mo? Sino man, baliin ninyo ang kanyang mga paa at kamay. Pirmahan mo ulit ito. Tatanungin kita kung pipirmahan mo ito, pipirma ka o hindi? Hindi ako pipirma. Ang lupit, basura. Linisin ninyo ito. Gamitin ang dugo bilang daluyan, ang katawan bilang bilangguan. Ang katawan ay iaalay sa kaluluwa, at ang kaluluwa ay babalik sa lupa. Tatay! Feng, ito ang inspirasyong espiritual na iniwan ng ating mga ninuno sa ating pamilyang Lin. Ang paraan ng pag-aalay ng dugo ay mag-aanyaya sa mga ninuno. Ang kapalit ay ang iyong buhay. Huwag gamitin maliban na lamang kung talagang kailangan, tandaan mo. Ang walang kwentang inapo na si Lin Feng. Nakikiusap na anyayahan ang kaluluwa ng banal na hari ng 8 disyerto na bumalik sa mundo. Ano ba ang sinisigaw ng batang ito? Patayin ninyo siya agad. Nais kong pakainin ang aking bilangguan. Nakikiusap ako sa banal na hari ng 8 disyerto, ipaghiganti mo ako. Bakit siya biglang tumayo? Hindi ba't nabali lang natin ang binti niya? Anong kinakatakot mo? Nag-iisa lang siya. Kaya mo bang baliktarin ang langit? Isang maliit na langgam ang mga has na lumaban sa hari na ito. Mamamatay ang sinumang humamak sa aking mga inapo. Maligayang pagdating, Dr. Santo, ang immortal ng espada. Dr. Santo, immortal ng espada. Ang sentenaryong hula ng banal na hari, ngayon ay muling isinilang. Sekta ng espada, narito na ang matandang ito. Pwede ba akong hindi pumunta? Hahaha. Ang pagdating ng hari, napakasaya. Paano ako si Jianjuk Xiao mawawala? Oo nga pala, hindi pa ba nagbabago ang sagisag ng banal na hari? Sige na, mabilis ang tukuyin ang lokasyon ng pagdating ng banal na hari. Ipares para sa mabilisang pagtukoy ng lokasyon. Ang banal na hari ay bumaba sa Haicheng, Katimugang Lalawigan. May tao na roon, agad na ipaalam sa Pangulo ng Baicheng Chamber of Commerce sa Katimugang Lalawigan. Makapunta sa banal na hari sa loob ng 10 minuto. Anumang oras, nasa ilalim ng utos ng banal na hari. Sir, nahuli ko si Lin Feng ngayon. Ang apat na pangunahing pamilya ay tiyak na may malaking gantimpala. Sa panahong iyon, magiging mataas ka rin sa Haicheng, Southern Province. Ano ang gantimpala ng apat na pangunahing pamilya? Basta't makarating tayo kay Master Liu, ang apat na pangunahing pamilya ay kailangang magpakita ng paggalang kapag nakita tayo. Hahaha.
Sir, ito ba ang ipinadalang tao para patayin si Lin Feng? Sino ang gumawa nito? Umalis ka dito! Lin Feng, paano ikaw? Ikaw ang nag-utos na pagmalupitan ng aking mga inapo ng pamilyang Lin. Hindi. Hindi ka maaaring maging mamamatay tao. Sabihin mo, sino ka? Ayaw kong ulitin ang parehong tanong. Huwag mo akong patayin! Huwag mo akong patayin! Ang apat na pamilya ang pumilit sa akin na gawin ito. Ngayon, magdaraos sila ng seremonya ng pagpugot sa Rongsheng Hall. Ano? Para durugin ang idolong ibinigay ng banal na hari ng 8 disyerto. Patunayan, ang pag-akyat ng apat na pangunahing pamilya sa pamamagitan ng kamatayan. Walang koneksyon sa banal na hari. At upang pilitin si Yelinger na sumang-ayon, pinilit nila akong patayin ang iyong apat na pamilya. Jujuin, sinugod mo ako habang ang hari na ito ay nasa pag-iisa. Napakasama. Hahaha, banal na hari ng 8 disyerto, ngayon ikaw ay nasa pag-iisa. Lubhang nabawasan ang kapangyarihan. Ang pagpatay sa iyo ay mag-aabsorb ng iyong kapangyarihan. Mula ngayon, ang mundong ito ay tiyak na mapapasa kamay ng Diyos. Mamatay ka! Gising na, gising na. Gising na, Kapitan. Iniligtas mo ang hari na ito. Oh, binata, ayos ka lang ba? Saang baryo ka galing? Bakit ka nahulog sa tubig? Lumilipad siya. Lumipad patungong langit. Ako, ang banal na hari ng 8 ilang. Iniligtas mo ang hari na ito ay upang maging sakop. Tinatanggap ka ng hari na ito bilang isang banal na lingkod. Para sa inyong apat na tao ay sumikat baguhin ang inyong buhay laban sa langit. Baguhin ang inyong buhay laban sa langit. Guardiyang pulang ibong Adarna ng pamilyang Ye pagbabagong buhay mga kasanayang medikal. Ang puting tigre ng pamilyang Wu ay pinoprotektahan isa laban sa 10,000. Manguna ang pamilyang Qian ay pinoprotektahan ng Xuanwu. Kumita ng pera sa 4 na sulok. Mayaman guardiyang berdeng dragon ng pamilyang Zhu. Pagsamba sa Markis Dakilang Ministro. Kayo pong 4 ay mabuhay ng maayos at sambahin ang 4 na Diyos-Diyosan. Ang swerte ay magpapatuloy. Salamat po, inyong kamahalan. Tandaan, ang swerte ng inyong 4 na angkan ay nakasalalay sa aking pamilyang Lin. Ang mga susunod na henerasyon ay susunod sa aking pamumuno. Pagtataksil sa pamilyang Lin, sasalakayin ng swerte o... 100 taon lamang ang nakalipas mula nang umalis ang hari. Hindi ko inaasahang maglalakas loob na manginsulto sa mga inapo ng hari na ito ng ganito, kaya't gusto ng hari na ito na ipakita sa kanila sino ang iginagalang sa Kyushu 8 ilang na ito. Sino ang maaaring maging hari sa mundong ito? Kilalanin ang banal na hari ng 8 ilang. Sino ang nagutos sa iyo? Banal na hari, ako si Liang Chungqiu, ang pangulo ng kapulungan ng kalakalan ng Baicheng sa katimugang lalawigan, ang pinakamayaman sa tag-init, Sword Sec Master na si Ye Juxiao at ang banal na manggagamot ng Ghost Valley 3 kagalang-galang. Nang malaman ang iyong pagbabalik sa mundo, pinapunta nila ako para makipagkita. Totoo ba? Buhay pa pala ang 3 maliliit na yan. Ang bait naman nila. Banal na hari, mawalang galang na po, ano ang mga plano ninyo sa pagdating na ito? Alam mo ba, ang 4 na pamilya ay maghahanda ng isang piging sa loob ng 3 araw. Kumperensya ng parusa. Ang banal na gusto nilang patayin ay ako. Anong banal na hari guguho ako agad 4 na pamilya? Hindi. Kung wala ang aking utos, walang sino mang dapat kumilos ng padalos-dalos. Gusto kong makita kung paano pugutan ng ulo ang 4 na pangunahing pamilyang ito. Diyos ko, ang mapagmataas na mga anak na babae ng 4 na pangunahing pamilya ay nakaupo ng magkakasama at yung lalaki sa gitna. Sino yon? Ayaw mong mamatay? Iyon ang sugo ng pamilyang Liu, buong kapangyarihang kinatawan ng pamilyang Liu Qingtian. Kamangha-mangha ba ang pamilya Liu? Ang 4 na pangunahing pamilya sa Haicheng ay parang langit. Hawak nila ang buhay na ugat ng ekonomiya ng Haicheng at ang buhay mo at buhay ko.
Pero kahit anong gitnang kapangyarihan mula sa Southern Province ang kunin mo, madali lang nitong puksain ang 4 na pangunahing pamilya. At ang pamilya Liu ang langit ng Southern Province. Ngayon, inanyayahan ka ng aming 4 na pamilya na pumunta rito para lang masaksihan ang isang bagay. Iyon ang estado ng aking 4 na pamilya. Ito ay batay sa pagsusumikap ng 3 henerasyon ng aming mga ninuno, sa halip na umasa sa 4 na banal na hayop. Ngayon, ang aking pamilya Qian ay puputulin ang ulo ng rebultong Xuanwu na ito para tuluyang makipaghiwalay sa banal na hari. Ngayon, ang aking pamilya Wu ay papatayin ang rebultong puting tigre para maghiwalay na sa hari. Ganito rin ang gagawin ng aking chimpanzee. Ang Suzaku. Ako si Yellinger, hindi ko puputulin. Lin Feng, hindi ka dapat gumalaw. Binibining Ye, huwag mong kalimutan ang sinabi ng aking binata. Kung puputulin mo ang rebultong ito ngayon, ipagtatanggol ko ang iyong pamilya Ye. Para makalabas sa CCT at bukas magiging primera klase na ito, tataas ng husto. Kung hindi mo puputulin, huwag mong sisihin ako kung magiging malupit ako. First class. Tatas ng husto. 3 kataksilan. Ang isang hamak na taong nakalimot sa kanyang mga ninuno ay nangangahas maging first class. Ito ay pangarap lamang. Kapag nawasak ang banal na imahen, maubos ang swerte, galit ng banal na hayop. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag mo itong pakialaman? Kapag pumunta ka, masasaktan ka lang. Mukhang hindi lahat sa 4 na pangunahing pamilya ay mga traidor at walang utang na loob. Sino ako? Ikaw pala, yung basura. Lin Feng, saan mo nakuha ang lakas ng loob? Maglakas loob kang sumingit sa aming Sanction Assembly at magsalita ng kung ano-ano dito. Lin Feng, binigyan ka namin ng pagkakataong mabuhay. Ayaw mo. Ngayon, nagtipon ng mga bayani ng Haicheng, brokadong ulap ng irigasyon. Pumasok ka ng walang pahintulot. Wala kang ibang pupuntahan kundi ang kamatayan. Kamatayan? Ibabalik ko ito sa inyo. 100 taon lamang akong nanatiling tahimik. Nakalimutan na ninyo ang kapangyarihan ko noon. Narito ako ngayon para sa Sanction Assembly. Upang sirain ang swerte ng inyong 3 pamilya at wasakin ang kinabukasan ng inyong 3 pamilya. Bago kayo lipulin, lumuhod kayo at magsisi. May pagkakataon pa kayong mabuhay. Tama ba ang narinig ko? Gusto niyang wasakin ang 3 pangunahing pamilya? Panaginip lang ng isang hangal yan. Maling akala lang yan. Ang 4 na pamilya ay nakatayo ng matatag sa Haicheng, 100 taon nang namumuno, yaman. Sabi niya, mawawala ito at babagsak. Sino ba siya? Lin Feng, tinapakan ko na ang insensong ito. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa amin. Limang minuto ang nakalipas. Pumasok na ang Holy King sa Sanction Assembly. Ang 3 pamilya ay inalis at ang pamilyang Ye ay iginagalang. Tinatanong mo ba ako, Liu Qingtian? Malugod na binabati ng mga tauhan ng binata. Maligayang pagdating, Master Liu. Tumayo kayo. Master Liu, narito ka na rin sa wakas. Ang batang ito ay mayabang at mapang-api. Nais niyang wasakin ang aming 3 pamilya. Pakiusap, ipaglaban ninyo ang aming 3 pamilya, Young Master Liu. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Young Master. Ang 4 na pamilya ng Haicheng, maliban sa pamilyang Ye na nagtaksil, ang 3 pamilya ay winasak ng lalaking ito na si Lin Feng. Marami itong itinatagong lakas. Nakikita kong napakalakas niya. Nais kong kunin siya at gawing aso ninyo, pero ayaw bumalik ng batang ito. Ano pa? Siya rin ay... Master Liu, ang batang ito, sinabi rin niyang hindi kayo karapat-dapat maging aso niya. Bata. Ikaw ba ang nagsabi niyan? Eksakto. Ang pamilya nyo ay hindi talaga karapat-dapat maging aso ko. Pero wala tayong pag-aaway. Hindi pa huli para umalis ka ngayon. Paano kung hindi ako alis? Kung maglilingkod ka sa ang kapalaran ni na Ju, Chen, Wu at ng 3 pamilya wakas na ito ng inyong pamilyang Liu. Kayabangan. Ikaw, batang mamamatay baboy, akala mo ba'y dahil winasak mo ang ilang pangatlong klaseng pamilya sa Haicheng,
ay karapat-dapat ka nang makipaghamok sa pamilyang Liu. Sumigaw ka pa sa aming binata ng pamilyang Liu. Alam mo ba ang pag-iral ng pamilyang Liu? Lin Feng, talagang napakayabang mo. Sinabi pa niyang wawasakin niya ang buong pamilyang Liu. Akala mo ba ikaw ang tunay na Dragon Emperor? Tama, Lin Feng, kahit na napakalakas ng kakayahan mo ay kailangan mong mamatay dito ngayon. 3 winasak. Ito rin ang wakas ng aking pamilyang Liu. Tumingin ka sa palibot ng lalawigan ng Timog. Wala pang nangahas na kausapin ako ng ganyan. Akala mo ba dahil may takbuhan ka kay Liang Chunkyu at sa Baicheng Chamber of Commerce ay makakapagsigaw ka sa akin? Ano, alam mo sila? Haha, hindi lang basta alam. Dalhin mo sila rito sa akin, gago. Bitawan na niyo ako, bitawan ako ang alkalde ng lalawigan ng Timog. Ang tapang ninyong dalawa. Nangahas kayong magtaksil sa akin ng isang talunan? Gusto bang mawasak ng Pangulo ng 100 Cities Chamber of Commerce? Gusto mo bang mawala ang itim na sombrero ng alkalde ng lalawigan ng Timog? Pinapayuhan kitang huwag kumilos laban kay Ginoong Lin, kung hindi, magsisisi ka, mamamatay rin ang pamilyang Liu mo dahil dito. Pagsisisi. Hindi ko alam kung ano ang pagsisisi mula nang ako'y lumaki. Ipadala ang aking utos, ang pagbagsak ng 100 cities. Nagpalit ng kamay ang alkalde ng Timog na lalawigan. Opo. Pangulo, inatake ng pamilyang Liu ang Chamber of Commerce. Ang lahat ng miyembro ay dapat umalis sa pagiging kasapi. Na-freeze ang mga assets, naghihingalo na ang Chamber of Commerce. City Lord, may utos na mula sa itaas. Utos, natanggalin ka. Ano? Ginoong Lin, humihingi ako ng paumanhin. Baka hindi na kayo matulungan ng Baicheng Chamber of Commerce. Huwag kang mag-alala, hindi mapapahamak ang 100 Cities Chamber of Commerce. Hindi rin babagsak ang iyong City Lord. Hindi kayo mawawala. Sa halip ay lalong tataas ang posisyon nito sa hinaharap. Tataas sa tuktok. Bata, ang laki ng mga sinasabi mo. Akala mo ba dahil winasak mo ang 3 malalaking pamilya ay magiging pantay na tayo? Sasabihin ko sa'yo. Ang ganoong pamilya, kayang-kaya kong suportahan ang daan-daan nito sa ilang minuto at mas malalakas pa. Qian Linglong, may order dito na 50 bilyong pera. Ang pagiging pangulo ng Haicheng Chamber of Commerce ay ipagkakatiwala sa iyo. Salamat, Grandpa Liu. Juhan Yun, bakante na ngayon ang posisyon ng City Lord ng Southern Province. Hayaan mong ang iyong pamilyang Ju ang manungkulan. Salamat, Grandpa Liu. Wu Hongying, ito ang creation pill. Maaring ayusin ang iyong nasirang dantian. Maaari ring pataasin ang iyong realm ng isang malaking pag-aayos. Oh, tama. Nagdala rin ako ng ilang mandirigma. Mula ngayon, tutulungan kanilang magbukas ng isang martial arts gym. Simula ngayon, kayo na ang pamilya ng sining ng pakikipaglaban sa katimugang lalawigan. Salamat, Master Liu. Ngayon, wala na ang iyong mga backer. Wala akong alam. Lin Feng, hindi lang hindi naglaho ang 3 pamilya natin sa halip sumikat pa ito ng husto. Megatron, mamamatay ka ngayon. Lin Feng, kung may utak ka, lumuhod ka na lang at mamatay. Pero huwag kang mag-alala. Sinira mo ang dantian ko. Hindi kita pahihintulutang mamatay ng masaya. Tiyak na pahihirapan kita hanggang sa mamatay ka. Lin Feng, huwag ka munang lumuhod. Lin Feng, ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Naiintindihan ko na. Lahat kayo dito ay ipinagmamalaki na durugin ako, si Lin Feng, Liu Qingtian. Akala mo ba talaga ang mga backer ko ay silang dalawa lang? Eh sino pa ba ang backer mo? At ang taong aking pinagkakatiwalaan ay ako mismo. Ang numero 1 kapangyarihan sa Southern Province na akala mo'y napakalakas para lang isang langgam sa paningin ko. Hindi kailangang banggitin. Hintayin mong malaman ng ibon ang prestihiyo ng Kunpeng. Ulat, 3 Ginoo. Ang 4 na pangunahing pamilya sa Haicheng maliban sa pamilya Ye. Lahat ay winasak. Ngayon, si Liu Qingtian, ang panganay na anak ng pamilya Liu sa Nanching ay personal na dumating. Wasakin ng Holy King. Tinanggal din niya ang pagiging chairman ni Liang Chunkyu. Pamilya Liu. Isang hamak na hari-harian lang sa Southern Province. Ang mga nangahas humawak sa aking Xia Country at mag-ingay sa harap ng Holy King, ang pamilya Liu talagang naghahanap ng kamatayan. Akala ko ba maraming langgam ang nangahas mang-away sa harap ng Holy King? Xia Country, kung hindi ka nakikilos, pupunta ako sa CCT para patayin siya. Hindi pa iniutos ng Holy King. Ayaw mo nang maghintay. Sa pagkakataong ito, ginagalaw ng pamilya Liu ang mga tao ko. Kung hindi pipigilan, akala nila sa Great Xia na ito, hari ang kanilang pamilya Liu. Tara, ihanda ang sasakyan. Baliw ba ang batang to? Ni hindi nga niya iginagalang ang pamilyang Liu. Akala mo kung sino, tanyag sa kabisera. Kakatapos lang mawasak ng 3 pamilya, ganyan na ang lagay nila. Talagang hindi niya alam na may mga tao sa labas, na may langit. Ha ha ha, hindi yan mahalaga. Ang tagal na naming hindi nakakita ng taong kasing yabang mo. Ang huli naming nakita na ganyan kayabang. 3 taon na siguro ngayon. Hindi ko alam kung kaninong tao o hayop siya ipinanganak o hayop.
Pero gusto kong durugin ang mga tulad mo, ganap na madudurog. Pag nakita kitang lumuluhod sa lupa, nagmamakaawa. Hindi mo alam kung gaano kasarap yon. Hindi mo nakikita, Liu Qingtian. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Paalisin mo ang mga tao mo dito. Mabubuhay pa ang pamilyang Liu mo. Kung ipipilit mo pa, palalayasin ang pamilyang Liu mo sa Southern Province. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Eh di bibigyan din kita ng pagkakataon. Lumuhod ka ngayon at dilaan mo ang sapatos ko. Tapos, ibigay mo ang asawa mong si Yelinger para samahan ako. Baka pag masaya na ako, pakawalan kita. Hindi ba sa tingin mo? Yelinger, hindi ba mahal na mahal mo si Lin Feng? Basta maayos mong pagsilbihan si Lolo Liu, mabubuhay si Lin Feng. Bakit ayaw mo pang nga gawin to? Ikaw? Liu Qingtian, binigyan kita ng pagkakataon kasi hindi mo pinahalagahan. Pagkatapos ngayong araw, palalayasin ang pamilyang Liu kasama ng 3 malalaking pamilya. Lin Feng, gusto mong labanan si Ji Liu kahit mag-isa ka lang. Laban sa pamilyang Liu. Guni-guni lang yan. Ji Liu, hinamak ng batang to ang pamilyang Liu. Hindi mapapatawad na kasalanan. Hiniling pa niya kay Ji Liu na patayin ang taong to. Hilingin ninyo kay Jillian. Hoy, dahil ikaw ay naghahanap ng kamatayan, kung naghahanap ka ng kamatayan, ang binatang ito ang magbibigay sa'yo. Gusto kong malaman mo, ang kapangyarihang pinanghahawakan mo, ang pera, ang puwersa, walang-wala yan sa harap ko. Ipasa ang utos ko. Mula ngayon, sa loob ng 10 minuto, wasakin ang lahat ng bagay tungkol sa batang ito. Maliban kay Yelinger, syempre, may utos mula sa taas, si Yelinger ay dapat mabuhay. Opo. Ang Panginoon. Si Liu Qingtian ay mayroon ding demonyong aura, baka si Candle Juyin. Li Feng, aminado ako. Masyado kitang minaliit noon. Hindi ko inasahang meron kang ganong pinagmulan. Eh ano naman, sa harap ng pamilya Liu, kahit gaano pa kalaki ang pinagmulan mo, kailangan pa ring sumunod. Yun ang tao sa labas, sa isang lugar sa kalangitan. Lin Feng, tumigil ka na sa paglaban. Magmadali ka at lumuhod para mamatay. Ano ang dapat gawin ni Lin Feng ngayon? Tama ang sinabi ni Zhu Hanyun. May mga tao sa labas, sa isang lugar sa kalangitan. Liu Qingtian, akala mo makakapaglaro ka sa iba gamit ang kaunting kapangyarihan sa iyong kamay. Hindi mo alam na ang iyong kapalaran ay nasa kamay din ng iba. Lin Feng, talagang matigas ang ulo mo. Tumingin ka sa South Province, sino ang may lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan? Kunin ang buhay ko. Sasabihin ko sa'yo, ang buhay ng binatang ito ay naghihintay dito ngayon. Sino ang may lakas ng loob na humawak? Liu Qingtian. Hindi. Sino yon? Ang yabang. Ayaw mong mamatay, yun si Shaligo, ang pinakamayaman sa Xia. Ano? Siya pala. Anong ginagawa mo rito, pinakamayaman sa Xia? Kung hindi ako darating, akala ng iba ang pamilya Liu ang hari ng Great Xia. Liu Qingtian, ang yabang mo. Hoy, hindi ako makapalag. Tingnan mo sa buong Great Xia, sino ang makakapantay sa iyo? Ako, si Liu, ay walang kwenta sa harap mo. Alam mo rin na ang pamilya mo ay walang kwenta. Akala ko ikaw ang amo. Sige, anong ginagawa mo rito? Tungkol sa pinakamayaman sa Xia, itong batang ito lang. Hindi lang niya winasak ang 3 malalaking pamilyang sinusuportahan ko, nandito pa siya't iniinsulto ang pamilya Liu. Pumunta ako rito para lang turuan siya ng leksyon. Tama, ang pinakamayaman sa siya, itong batang ito, kay yabang naman. Minsan sinabi niya, kahit ang pinakamayaman sa siya ang tumayo sa harap niya, walang kwenta iyon, ang yabang talaga. Hiniling pa niya sa pinakamayaman ng siya na parusahan siya. Ano? Sinabi rin ng batang ito ang ganyan? Mukhang hindi na ako kailangang kumilos. Ang pinakamayaman sa Xia ang papatay sa kanya. Pero magandang pagkakataon din ito para makagawa ako ng kontribusyon. Ang kapal ng mukha mong insultuhin ang pinakamayaman sa Xia Shufu. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa... Liu Qingtian. Naglakas loob kang hawakan siya? Ano ang ibig mong sabihin sa pinakamayaman? Ginoong Lin, pakiusap. Paalam, Ginong Lin. Tama si Ginong Lin. Ako, si Xia Liguo. Sa harap ni Ginong Lin, hindi karapat-dapat banggitin. At ikaw, Liu Qingtian, ay isang ligaw na aso lamang sa Southern Province. Paano ka naglakas loob na kagatin si Ginoong Lin? Ano ang kasalanan mo? Tama ba ang narinig ko? Sinabi ng pinakamayaman ng Xia na hindi siya karapat-dapat banggitin sa harap ni Lin Feng. Sino itong si Lin Feng? Bakit laging binibigyan siya ng plataporma ng isang napakataas na amo? Mayroon ba talaga siyang nakatagong pagkakakilanlan? Ang taga-suporta sa likod ni Lin Feng ay ang pinakamayaman sa siya. Imposible iyon. Kung ganon kalaki ang kanyang mga taga-suporta, paano siya makakapagbenta ng baboy sa dagat? Tapos na ang ating 3 pamilya. Ginong Lin paumanhin. Huli na ako. Pakiusap, magpasya rin kung paano haharapin ang pamilya Liu. Pinakamayaman ng Xia, bakit mo gustong magbenta ng baboy dahil sa isang nagbebenta ng baboy? At insultuhin ang aming pamilya Liu? Mapangahas,
Si Ginoong Lin ay maaari mo pang insultuhin? Kung siya ay basura? Ang iyong pamilya, Liu ay natatakot na hindi ka man lang kasing buti ng isang maliit na alikabok. Bakit hindi ka lumuhod at humingi ng tawad kay Ginoong Lin? Hoy, ang ari-arian ng kanyang pamilya Liu ay lumampas sa trilyon, unang kapital ng Timog Lalawigan, at pinagmulan, maaari mo pa rin kunin ang... Liu Qingtian, gago ka. Anong lakas ng loob mong patayin si Ginoong Lin? Mukhang hindi na kailangan ng Timog Probinsya ang asong gubat na tulad mo. Ipinapahayag ko, simula ngayon ang pamilya Liu ay tatanggalin. Saklolo sa buong lungsod, lahat ng malapit sa pamilya Liu sa Fanan Province, walang awa, papatayin. 100 taon ang inilaan ng pamilya Liu para umabot sa tuktok ng Timog Probinsya. Hindi ito masisira dahil sa akin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo ako. Pagkakataon? Mula nang lapastanganin mo si Ginoong Lin, ang wakas ng pamilya mo ay isa lang, kamatayan. Pakiusap kay Ginoong Lin na rin po magsalita. Paano iiwanan ang pamilya Liu? Liu Qingtian, matagal na kitang sinabihan kung hindi ka aalis magwawakas ka tulad ng tatlong yon. Ngayon dumating na ang parusa. Siya Liguo, mula ngayon ayaw ko nang makita siya muli. Opo, sige. Hilahin niyo siya palabas para sa akin. Gawin siyang tuluyang mawala sa Timog Probinsya. Pinakamayaman, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi na ako magiging pinakamayaman. Ang mga Liu ay hinila na palabas. Lin Feng, ako si Chen Linglong, hindi ko nakilala ang bundok tayo noon, nagkasala sa iyo. Kung gusto mo, sa hinaharap nais kong maging baka at kabayo, panghabang buhay na pagbabayad sala. Ako rin ay handang maging sakop ng pamilya Ye. Itatapon ang lahat basta mabuhay lang. Nais ko ring maging kapatid na lalaki ng pamilya Ye. Suportahan ang pamilya Ye na maging Panginoon ng Haicheng. Nang malaman mong isa lang akong maglalatik ng baboy, hindi ka mapakali sa pagnanais na patayin ako. Ngayong alam mo nang makapangyarihan ako, sumusunod ka na naman, kumakapit sa akin. Sabi ko sa iyo kapag pinutol ang rebulto, kailangang mamatay. Ayaw mo lang makinig. Xia Liguo, dalhin mo sila. Hilahin niyo sila pababa. Huwag Lin Feng. Lin Feng, hindi mo kami pwedeng arestuhin. Kaming apat ay mga ipinagmamalaking anak na babae ng Haicheng. Sa katawan at hitsura, hindi kami papahuli kay Ye Linger. Lin Feng, kung papayag ka, maaari kitang paglingkuran habang buhay. Ang ganda mo lang, ayaw kong tingnan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Naalis na ni Linger ang tatlong masasama. Mula ngayon, ang Haicheng ay igagalang ang pamilya Ye. Hanggang dito na lang muna ang usapin. Ayokong ipaalam ang tunay kong pagkatao ng maaga. Naiintindihan mo ba? Sige, naiintindihan ko. At yung sina Liang Chungqiu at ang alkalde ng Nancheng, matapat, ay maaring itaas ang ranggo. Naiintindihan. May sasabihin ako sa'yo. Ginoong Lin, hindi na kita iistorbo. Lin Feng, sino ka talaga? Bakit ka tutulungan ng pinakamayaman? At bakit napakalakas ng martial arts mo? Hindi pa rin nahahanap kung nasaan si Jujuin. Nakatago ang kalaban. Ang pagkatao ko, mas kaunti ang nakakaalam, mas mabuti. Sige. Ito ang totoo. Hindi ba't nagpunta ako sa Tibet nung mga unang taon ni Linger? Iniligtas ko ang buhay ng pinakamayaman. May utang na loob siya sa akin. Ngayon, sa madaling salita, binayaran niya ang utang na loob. At mula ngayon, nawalan na ako ng koneksyon sa kanya. Tungkol naman sa martial arts na ito, dati akong nag-aral sa isang dalubhasa. Konti lang ang natutunan ko. Matagal kitang itinago nito. Ganun pala. Buti na lang tinulungan ka ni Jinong Xia, ang pinakamayaman. Kung hindi ko alam ang gagawin. Sige, tapos na to. Anong problema, Linger? Sinabihan ako ng tatay ko na umuwi agad. Hindi ko alam kung anong nangyari. Sige, umalis na tayo. Hoy, pakawalan mo ako. Bitawan mo ako! Tumigil ka nga! Lahat ng trilyon kong ari-arian sa pamilya Liu ay ibibigay ko sa'yo! Hindi ko inakala na ako, si Liu Qingtian, na mamumuhay magpakailanman ay matatalo ng isang mamamatay ng baboy. Ayoko tanggapin! Ayoko tanggapin! Ihulog mo! Kuya, nandito ka na pala. Walang kwenta ka. Pinatay mo lang si Lin Feng na mamamatay ng baboy para makuha ko si Linger. Ni hindi mo magawa ng maayos ang simpleng bagay na to. Ano pa bang silbi mo? Kuya, may katuwang si Lin Feng na si Xia Liguo. Talagang hindi kaya ng mga tauhan ko sa kanya. Kuya, ipagpaumanhin mo na ang buhay ko. Anong silbi ng buhay mo? Walang kwenta. Isang hangin lang si Xia Liguo. Ang nasa likod ng binatang ito ay ang Elder ng Sword Immortal Sect at ang Ancient Demon Venerable na si Candle Juyin. Narinig ko na may utang na loob lang si Xia Liguo kay Lin Feng noon. Tapos na ang utang na iyon.
basura pa rin si Lin Feng. Mukhang para makuha ko si Ye Linger, kailangan kong personal na kumilos. Ma, uminom ka lang ng tubig, huwag mong inumin ng buo. Lin Feng, buhay ka pa pala. Anong ginagawa mo dito sa bahay ng mga Ye? Akala mo ba hindi pa sapat ang hirap na dinanas ng pamilya Ye? Ma, isinama ko si Lin Feng. Ngayon, 3 sa 4 na malalaking pamilya ay nawasak na. Tayo na lang ang natitirang pamilya Ye. Wala nang mga api kay Lin Feng. Nawasak na ang 3 pamilya? Anong nangyari? Mahaba ang kwento. Hindi ko maipaliwanag ng isang saglit. Kahit na nawasak ang 3 malalaking pamilya, ang pamilya Ye ko ay dahil din sa basurang ito, malapit ng mabangkarote. Hindi ko pa nga napaparusahan ang basurang patay na yon. Huwag kang gumalaw. Papatayin kita ngayon. Ufan, anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Tanungin mo kung anong ginawa sa atin ng hayop na to. Anong magagawa ni Lin Feng sa inyo? Wala, pinigilan lang nila ako noon na pumasok sa sanction conference, kaya pinaalis ko lang sila. Pero ikaw, hinampas mo ako. Mula nang lumaki ako, hindi ako hinampas ng nanay ko. Ikaw pa ang manghahampas sa akin. Isa ka lang asong alaga ng pamilya Ye. Ngayon, nangahas ka pang kumagat sa amo mo. Babasagin ko ang binti mo. Tigil. Tatay. Chin Xiaotian. Linger. Ang tagal na nating hindi nagkita. Magkakilala ba kayo? Siya, ako. Ikaw ba si Lin Feng? Ako ang kababata at kasintahan ni Linger. Ngayon, bumalik ako para lang makita siya, ang aking kababata. Simula nung bata pa ako, lagi na niya akong inaasar. Hindi ko siya matanggap. Pagkatapos, pumunta siya sa kabisera para magtrabaho. Hindi ko alam kung bakit siya bumalik ngayon. Tay, ang bilis-bilis ng pagtawag mo sa akin ngayon. Dahil ba kay Chin Xiaotian tama? Si Xiaotian ang iyong kababata. Ngayon isa na siyang malaking tao sa mga lingkod sa kabisera. Nag-aaral siya sa pinakamalakas na sekta, ang Sword Immortal Sect. Isang napakagaling na tao. Bumisita siya sa ating pamilyang Ye. Hindi ba gusto mong makilala siya? Hanggang Sword Immortal Sect ba ang pinakaunang sekta ng Great Xia? Pangalan lang iyon. Kaunti lang ang natutunan ko sa zone. Malakas ba ang Sword Immortal Sect? Ano ba ang alam mo, mabahong magbababoy? Huwag kang magsalita. Walang nag-iisip na bobo ka. Umalis ka dyan. Lin Feng, pag-uusapan natin ito mamaya. Chin Xiaotian, kung bumalik ka ngayon para lang makita ko. Ngayon, nakita mo na rin ako. Pwede ka nang umalis. Linger, paano mo kinakausap si Xiaotian? Ayos lang. Kahit anong sabihin ni Linger, susundin ko. Bumalik si Linger ngayon para makita ka. May mahalagang bagay akong dapat asikasuhin. Ano yun? Wahaha. Linger, narinig kong malapit ng mabankrupt ang pamilyang Ye. Sinadya kong pumunta rito para lang tulungan ang... Chin Xiaotian, hindi mo ba alam na may asawa na ako? Payo ko sa'yo, huwag kang magbiro ng ganyan. Eh ano naman, kahit na may asawa ka na, pwede pa ring maghiwalay. At yung basurang yan, hindi ka karapat dapat sa kanya. Pakasalan mo siya, puro pagsisisi at panghihinayang lang ang aabutin mo sa buhay mo. Ako lang ang bagay sa'yo. Ako lang ang makakapag-angat sa pamilya ninyong Ye. Linger, dito may kontratang bilyon-bilyon, gusaling opisina at di mabilang na mga hiyas. Basta payagan mo lang ang pagpapakasal ko sa'yo, lahat yan ay sa'yo. Sa panahong iyon, ang krisis ng pamilya ninyong Ye ay agad na mawawala. Anak, ano pa ang pinag-aalinlanganan mo? Noon pa, kung hindi lang pinilit ng lolo mong pakasalan ang basurang ito, hindi ako sang-ayon. Ngayon, ang basurang ito, ang tagal ng nangungonsumo sa pamilyang Ye. Itaboy mo na siya ngayon. Ang tamang pagpipilian mo ay si Grandpa Qin. Tama ate, maghiwalay na kayo ng basurang ito para umunlad ang pamilya nating Ye. Linger, tama ang nanay mo. Si Lin Feng, ibang mundo sa atin. Panahon na para maghiwalay. Bata, alam ko, pinakasalan mo si Linger dahil sa pera. May 100 million sa card na ito. Basta payagan mo lang ang paghihiwalay. Sa'yo na ang perang nasa loob. Malaki ang 1 bilyon. Lin Feng, bakit hindi mo pa kunin yung bangko card? Tapos maghiwalay na kayo at umalis ka na. Tama, Lin Feng. Kapag pinalampas mo ang pagkakataong ito, habang buhay kang mananatiling basura. Kahit 1 bilyon. Kahit hindi ko papayagang maghiwalay ang kasal na ito. Lin Feng, hindi rin iiwan ni Yellinger ang kasal na ito. Hindi ko kailanman iiwan si Lin Feng. Yelinger, nababaliw ka ba? Malaking tao sa kabisera si Grandpa Qin. Isa siyang disipulo ng Sword Immortal Sect. Anong klaseng grupo ang Sword Immortal Sect? Hindi ba't isa silang superpower na nasa tuktok ng Great Xia? Ikakasal ka kay Master Qin ngayong araw. Maging dito sa Haicheng o sa kabisera ng Southern Province, may lugar din ang aming pamilyang Ye. Ate, bakit ayaw mo sa yamang itong parang langit ang laki? Gising, huwag kang magpaloko sa basurang ito.
Tama siya, Linger. Ngayon, bangkarote na ang pamilyang Ye. Si Xiao Tian lang ang makakaligtas sa pamilyang Ye. Ako, si Yellinger, hindi naghahangad ng kayamanan at karangyaan. Isang tao, isang puso lang ang gusto ko. Ikaw! Lin Feng, payo ko sa'yo, huwag kang magpakawalang utang na loob. Isang utos ko lang, bilyon-bilyon na ang halaga. Hindi mabilang na mga hiyas. Anong ikinukumpara mo sa akin? Anong kaligayahan ang maibibigay mo kay Linger? Marami ba ang bilyon-bilyong order? Ano? Minamaliit mo pa ang bilyong-bilyong order. Basura ka. Wala ka ngang 100 piso sa bulsa mo. Basurang mas malinis pa sa mukha mo ang daring sumigaw dito, di ba? Eh kung maglabas ako ng mas mahalaga kaysa sa bigay na dowry ni Qin Xiaotian, ano naman? Hahaha, sige. Basta makapagbigay ka ng... Ito ang sinabi mo. Pero kung hindi mo ito maibigay, gusto kong hiwalayan mo si Linger at lumuhod at magmano sa akin. Nangangahas ka bang mangako? Lin Feng, huwag kang mangako. Ngayon wala na ang tulong ng pinakamayaman, hindi mo siya kayang talunin. Linger, huwag kang mag-alala. Magkakaroon pa tayo ng isa pang anak na lalaki. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Ang batang ito nangangahas pa lang makipagkompetensya kay Lolo Chin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ayos lang yan. Tiyak na matatalo siya. Sa oras na yon, hindi lang tatanggalin ng aming pamilyang Ye ang isang basura, makakapit pa tayo sa hita ni Ginoong Qin at umangat ng husto. Okay, handa na ang lahat ng aking regalo. Nagkakahalaga ng 100 bilyon, boy. Nasaan ang regalo mo? Ang card kong ito ay kayang pantayan ang 100 billion bigay kaya. Lin Feng, nababaliw ka na ba? May sira ba ang utak mo? Kumuha ng sirang bangko card at sabihing katumbas ito ng 100 bilyong bigay kaya ni Ginoong Qin. Bakit may trilyon pa sa loob? Boy, halika na. Sinong may alam na wala kang pera? Kumuha ka lang ng kahit anong bangko card para magpanggap. Akala mo ba madali kaming maloko? Boy, alam kong isa kang talunan, pero hindi ko inasahan na nasayang mo na ang sarili mo hanggang sa mabaliw. Mukhang desidido na ang panalo. Totoo o hindi, subukan mo. Kung hindi lalampas... Lin Feng, huwag kang padalos-dalos. Hindi dapat bilangin ang pustahan ni Qin Xiaotian. Hindi pwede yan. Ang salita ng isang Ginoo ay mahirap habulin. O tol, hindi ka ba natatakot? Linger, huwag kang mag-alala. Dahil kung ako'y nangahas na magsabi, syempre, may buong kumpiyansa ako. Qin Xiaotian, hintayin mo na lang at tawagin mo ang tatay mo. Lin Feng, basura ka. Hindi mo kailangang gawin ito kung gusto mong mamatay. Ibalik ang ari-arian na mahigit 100 bilyon. Sa tingin ko may supot ka sa ulo. Tama yan, Lin Feng. Ang tagal mo na sa pamilya namin na, ano ba ang kaya mo? Hindi ba namin alam? Patay na patay ka na. Pag namatay ka na, ang anak ko ay maari nang magpakasal ng hayagan kay Lolo Chin. Haha! Lin Feng, nakikita kong ikaw ay manugang ko sa pamilyang Ye, lumuhod ka at magmano kay Ginoong Qin, magdiborsyo ka ng mag-isa. Makikiusap ako kay Ginoong Qin na iligtas ang buhay mo. Ito na ang huling pagkakataon mo. Hindi niya ako karapat-dapat na pagluhuran at saka ako lang ang mananalo sa huli. Ikaw, sige Lin Feng, dahil hindi mo alam kung paano umangat, huwag mong sisihin ang pamilya kong Ye sa pag-iwan sa iyo. Ikaw mismo ang pumapatay sa sarili mo. Dumating na si Supervisor Lin ng Haicheng Bank. Bakit na parito ang director ng Haicheng Bank? Ako ang tumawag. Lin Feng, hindi ba't sabi mo gusto mong i-verify ang pondo? Kaya ipinatawag ko si Supervisor Lin ng Haicheng Bank para magnotaryo, bibigyan kita ng verification ng pondo dito mismo. Kung wala kang 100 bilyon sa balanse ng card mo, dapat kang mamatay. Puno ng pamilyang Ye, Ginoong Qin Xiao, narito ako para magnotaryo sa ngalan ng Haicheng Bank. Sino ang gustong magpa-verify ng pondo? Director Lin, siya po. Sabi ng batang yon may balanse siyang 100 bilyon. Kailangan mong siyasating mabuti. 100 bilyon? POS machine. Lin Feng, nandito na ang lahat ngayon. Natatakot ka ba? Bakit ako matatakot? I-verify mo na lang. Ito, ang card na ito ay Supervisor Lin, anong nga nangyari? Daxia Candle Long Card. Ito ang Daxia Candle Dragon Card. Daxia Chulongka card, posible kaya? Ang liquidity lang ay lampas sa trilyon. Para makapag-apply ng card na ito, hindi hihigit sa IMCO katao ang may ganitong card sa Daxia. Ano? Mahigit sa 1 trilyon. Paano nangyaring yon? Paano nagkaroon ng ganito kalaking pera ang basurang ito? Malamang nagkamali si Supervisor Lee. Pakitingnan ng mabuti. Pero, parang iba itong card sa mga karaniwan kong nakikita. Siyempre naman iba, dahil peke ang card na ito. Peke. Bakit mo nasabing peke ang card ko? Dahil nasa akin ang tunay. Ang card mo ay lubos na iba kay Ben. Kung hindi ikaw ang peke, sino pa?
Si Lolo Qin ay may ganitong card din, 'di ba? Malaking tao sa kabisera, si Lolo Qin trilyones ang liquidity, madali lang para sa kanya. Kung gayon, ikumpara mo agad ang dalawang card na ito? Totoo, silver card ang card ni Xiao Qian. May nakaukit na silver dragon at ito naman kay Lin Feng, gold card. May nakaukit na 5-clawed golden dragon, iba nga. Kaya nga sinabi ko sa inyo, paano ito naiiba sa karaniwan kong nakikita? Kung hindi nagpakita ng tunay na card si Lolo Qin, muntik na akong malinlang ng batang ito. Sige, Lin Feng, ang lakas ng loob mong gumawa ng peking Great Candle Dragon card? Anong kasalanan mo? Ano ang kasalanan ni Director Lin sa paggawa ng peking Daxia Candle Dragon card? Lin Feng handang magsinungaling ka para magpanggap. Sa kasamaang palad, nakilala kita, binata. Sa harap ng ganap na lakas, lahat ng balak ay mawawasak. Tama, ang card ko ay hindi nga Daxia Candle Dragon card. Ayun, inamin mo rin sa wakas. Dakpin nyo siya ngayon. Ipakulong or sasabihin ng iba na ang pamilya Ye ay kumukupkop sa kriminal. Tapos na ang pamilya Ye. Pero hindi rin ito peke. Anong di hindi peke? Ang card na ito ay tinatawag na Great Xia Dragon Emperor card. Sa buong Daxia, ito lang ang natatangi. Ang hindi nasa rurok ng yaman ay hindi makakakuha nito, hahaha. Anong Daxia Longdi ka? Hindi ko pa narinig yung card na yan. Hindi mo naman yan maimbento, di ba? Daxia Rondical Lin Feng, hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin? Hindi ko pa yan narinig dati. Ikaw talaga. Palakas sa balon. Dahil lang hindi mo narinig ay hindi ibig sabihin wala. Kung totoo o peke ang card ko, malalaman mo kapag tinitest. Sige, hayaan mong mamatay ka. Supervisor Lin, verifikasyon ng pondo. Sige. Alam ko na, paano naging 100 billion ang basurang ito. Lin Feng, hinahangaan din kita. Kumuha ka ng peking card at nagpakatatag hanggang ngayon pero tapos na ngayon. Natalo ka na tol, natalo ka na. Ayon sa pusta, pwede mong patayin ang sarili mo dito mismo gamit ang espadang ito. Hindi. Sino nagsabing natalo ako? Sabi niya hindi siya natalo. Hindi mabasa ng bank card mo ang balanse. Ano ba ang talo mo? Hindi mabasa dahil sa dami ng pondo na kayang basahin ng function ng POS na ito, mas maliit pa sa bahagi ng pondo sa card ko. Ha, Lei Feng, wag ka namang matigas ang ulo sa akin. Paano ka nakakapagpanggap ng ganun? Ang POS machine ko ay kayang magbasa ng trilyon-trilyong dolyar. Pwede kaya mas malaki pa ba ang pera sa card mo kaysa sa 1 trilyon? Oo, at mas malayo pa. Nagpapalipas pa rin ng oras dito, Lin Feng. Pinapayuhan kita lumuhod ka at mamatay ka. Mabait na bata kung ganun. Kaya bigyan mo ng kasiyahan si Supervisor Lin, humanap ka ng makina na walang limitasyon sa halaga. Ngayon gusto kong mamatay si Lin Feng ng may pangunawa. Walang limitasyon ang POS machine na ito, pero hindi ka naman ganoon kayaman. Iminumungkahi kong aminin mong talo ka, huwag ka nang magpakahirap. Huwag ka nang magdaldal, bilisan mo at iswipe. Ikaw? Sige, tingnan natin kung hanggang kailan mo gustong magpanggap. Wag mo nang tingnan. Siguradong mabibigo ulit ito dahil wala ni isang kusing ang batang ito. Matagumpay ang pag-check ng balanse. Naiwang balanse, 100 trilyong yuan. 100 trillion. Paano iyon posible? Paano ito nangyari? Paano siya nagkaroon ng ganito karaming pera? Ang halagang ito ay malamang kapantay ng pinakamayaman sa Great Xia. Sino ba tong batang ito? Lin Feng, saan mo nakuha ang ganito karaming pera? Sasabihin ko sa iyo ang lahat pagkatapos, Linger. Ay, Lin Feng, medyo malakas ang boses ko kanina, anak. Ang yaman-yaman mo pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Siguro nag-aalala ka kung paano gagastusin ito. Bakit hindi mo bigyan ng aming pamilyang Ye? Tutulungan ka naming mag-alala. Oo, manong tayo ay pamilya naman tayong lahat. Masaya ang pagbabahagi. Tama ba, Manong? Lin Feng, yamang napakayaman mo na. Tulungan mo naman kaming malampasan ang krisis. Akala nyo mahirap ako dati. Gusto nyo akong patayin. Ngayon, nalaman nyo na may trilyon ako. Biglang pamilya na naman ang pinagsasabi nyo. May itatanong ako sa inyo. Wala pa rin bang hiya ang pamilyang Ye nyo? Lin Feng, ano ba ang sinasabi mo? Ang tagal-tagal mo na. Sa pamilya namin, kumain at uminom ng libre sa loob ng maraming taon. Hindi ba mabigat ang kabutihang iyon? Parang isang mabuting tao. Isa ka bang taong walang utang na loob? Ate, pakiusapan mo naman siya. Hindi ko hahayaang gumastos ng kahit piso si Lin Feng. Sinabi ko na, ano man ang piliin ni Lin Feng, nandito lang ako sa likuran niya. Ang inyong... Pinakain at pinalaki ako ng pamilyang Ye ng maraming taon. Kalakaran yan, ang tagal-tagal. Sarili kong pinagpagura ng pera ko sa pagtitinda ng baboy. Mula simula hanggang katapusan, wala akong nagastos na kahit sentimo mula sa pamilyang Ye. Qin Xiaotian, ngayon ako ang nanalo. Talo ka ayon sa pustahan. Lumuhod at tawagin mo akong tatay. Papaluhurin mo ako? Imposible. Sabi mo, binabawi mo ba? Paano naman ang pagsisisi?
Boy, aminado ako na mayaman ka pero sa Great Summer, walang silbi ang pera. Ang mahalaga ay kapangyarihan at lakas. Ang aking pamilyang Qin ang hari ng kabisera. Makapangyarihan. Ang binatang ito ay may suporta pa ng Transcendent Sword Immortal Sect. Pipisain kita ng parang langgam. Anong magagawa mo sa akin? Ang Sword Immortal Sect ang suporta mo? Kaya sasabihin ko sa iyo, ang Sword Immortal Sect na inasahan mo ay hindi kapansin-pansin sa paningin ko. Ikaw naman? Ano ka ba talaga? Nangahas kang hamakin ang Sword Immortal Sect. Sasabihin ko sa iyo, kahit sinong alagad ng aking Sword Immortal Sect kayang durugin ang lahat ng puwersa sa mundo. Sa harap ng ganap na lakas, lahat ng batas at regulasyon ay mababasag ng parang papel. Paano ka nangahas magsabing ang Sword Immortal Sect ay hindi kapansin-pansin? Mukhang baliw ka. Haha, oo. Anong silbi ng pera ni Lin Feng? Kung gusto ka sakalin ni Young Master Qin, kaya niya. Makikita mo. O kaya, lumuhod ka. Ibigay mo ang pera kay Grandpa Qin. Kung masaya si Grandpa Qin, baka maaari kong patawarin ang buhay mo. Talagang nakakatuwa iyon. Qin Xiaotian, ang pustahan na ikaw ang gumawa. Ngayon, ikaw naman ang mapapahamak. Papaluhurin mo ako? Sige. Nandidiri rin akong maging ama ng basura tulad mo. Pero ngayong araw, tiyak na luluhod ka. Gago ka. Anong meron ka para mapaluhod mo ako? Kung hindi ka luluhod, ako ang luluhod para sa iyo. Dumating na pamilya Long ng Jingcheng. Bakit sila nandito? Para kay Lolo Qin kaya. Nandito si Lin Feng, ang pinuno ng pamilya Long. Huwag kang magpakapalalo ngayon. Wala kang pag-asang mabuhay. Mukhang si Pinuno Long ay naparito para ipagamot ako. Hayaan muna nating magpasikat si Qin Xiaotian. Pag-usapan natin ang pagpapagaling sa pinuno ng pamilya Long. Sa Longgus City ng Pamilya Long para sa aking kuya na si Long Tai. Ako ay naparito para magpagamot. Magpagamot? Si Huatuo, dito ka ba nagpapagamot? Ang Pamilya Long ang pangunahing pamilya sa Daxia. Ang doktor na maari nilang upahan ay tiyak na mas mahusay kaysa sa akin. Bakit kayo naparito sa aming pamilya Ye para magpagamot? Siguro ay talagang para kay Lolo Qin siya na parito. Si Lolo Qin Xiao ay isang disipulo ng Sword Immortal Sect. Tiyak na mayroon siyang elixir mula sa Immortal Sect. Ang paggamot sa ilang sakit ay walang problema. Tama ba, Lolo Qin? Eksakto. Hindi lamang ako may dala na eliksir na nagbibigay buhay at nagpapagaling ng butot laman, natutunan ko rin ang mga lihim na kasanayan sa panggagamot. Kaya dapat ay para sa akin na parito si Pinuno Long. Sinasabi mo na para sa iyo na parito ang pinuno ng pamilya Long? Nakakatawa. Lin Feng, ano ang pinagsasabi mo? Ang pinuno ng pamilya Long ay hindi... Oh, para sa akin yan. Hahaha, Lin Feng. Ano ba ang sinasabi mo? Ang Dragon Master ay narito para sa iyo. Anong klaseng doktor ka ba? Gusto mo ba akong patayin? Lin Feng, ito ang master ng pamilyang Long. Huwag kang magbiro ng ganyan. Bawiin mo agad ang sinabi mo. Linger, hindi ako nagbibiro. Talagang para sa akin sila pumunta. Kung hindi ka naniniwala, hindi mo ba sila tinanong? Lord Long, ganun ba? Ang kapatid ko ay hindi naman koma. Sinabi lang niya sa akin na ang makakapagpagaling sa kanya ay nasa dagat. Pero hindi niya sinabi kung sino yon. Kaya lahat ng narito, isa-isa kayong bibilangin. Kahit sino man, basta makakapagpagaling sa sakit ng kapatid ko, magiging kaibigan siya ng aking pamilya habang buhay. Kahit anong kondisyon ang gusto mo, matutugunan ng aking pamilyang Long. Malinaw na alam ng head ng pamilyang Long na si Young Master Qin ay nasa bahay natin. Kaya bilisan mo, ikaw, bata, dito ka maglagay. Ano ba ang alam mo tungkol sa medisina? Bata, pag-uusapan natin mamaya yan. Hintay ka dito. Panoorin mo kung paano ko gagamutin ang head ng pamilyang Long. Ito ang Heavenly Fiend Lonely Pulse. Ano ang Heavenly Fiend Lonely Pulse? Ang Heavenly Fiend Lonely Pulse ay isang uri ng desperadong pulso. Ang pasyente ay hindi lalampas ng 30 taon at walang lunas. Ito ay tinatawag na tiyansya. Ang pinuno ng aming pamilya ay nasa edad na 40 o 50 ngayon. Nakapagtagal ng napakaraming taon. Isang himala na mismo. Ano? Ganitong malubhang terminal na sakit. Maaari ba itong talagang malunasan? Hindi ito malulunasan ng iba. Ngunit ako, si Qin Xiaotian ay maaring hindi. Ang aking pamilyang Long ay naghahanap din ng buhay ko para dito. Kahit ang Ghost Valley Medical Saint ay walang magawa. Master Qin, sigurado ka ba talagang malulunasan mo ang aking kuya? Pagkatapos ng lahat, ang Medical Saint ng Ghost Valley ay isang mortal na doktor pa rin. Siyempre, hindi ko malulunasan ang tiyansya na ito. Gamutin mo ako ng mag-isa gamit ang Wizard Medicine. Makipagtulungan sa Shandan Treatment. Ang pamilyang Long ay tiyak na gagaling. Master Qin, kung malulunasan mo ang aking kapatid ngayon, mula ngayon, ikaw at ako, ang pamilyang Long at Qin ay maaaring maging mabuting magkaibigan sa mga susunod na henerasyon. Kung malulunasan ni Qin Xiaotian ang pinuno ng Long Clan, kung gayon si Lin Feng ay nasa panganib. Kung gayon si Qin ay dapat gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Magkalat ng kaunti.
Tianmen 13 karayom. Tianmen, 13 karayom. Kontrolin ang karayom gamit ang Qi. Ito ang pinakamataas na estado ng medisina. Si Xiao Tian ay talagang may kakayahan. Marahil ay kaya niyang talagang malunasan ang Tiansya na ito. Tianmen 13 karayom. Yinjin 2 point. Kuya, ang kalagayan ng pinuno ng pamilya ay lalong gumaganda. Diyos, ang kasanayan sa medisina ni Xiao Tian. Ang galing. Ginamit ko ang 13 karayom ng Tianmen. Pinaginhawa ang sakit ng pinuno ng pamilyang Long. Dagdag pa ang Yijin Dan na ito. Tiyak na malulunasan ng gamot. Pakiusap. Ininom ni Long Taiji ang gamot na ito. Mamamatay ng walang kaligtasan. Lin Feng, anong kalokohan ang sinasabi mo dyan? Ang kasanayan sa medisina ni Master Chin ay hindi mo dapat pinupuna. Tumahimik ka! Basura, si Young Master Chin ang naglalagay ng mga karayom. Kailan pa naging turno mo na magsalita? Sinabi ko na ang gamot na ito ay papatay sa kanya. Kung naniniwala ka, pahintuin mo lang siya. Kung hindi ka naniniwala, ang mga kahihinatnan ay nasa sarili mong panganib. Lin Feng, sa ilalim ng karayom ni Young Master Chin, ang kalagayan ni Pinunong Long ay lalong gumaganda. Pero sinabi mo na si Young Master Chin ay makakasama sa pinununo ng pamilya Long. Ano ang nasa isip mo? Boy, anong lakas meron ka? Humarap na ituro ang aking Tianmen 13 needles, Lord Long. Kung ang batang ito ay magantala ng paggamot, sa oras na yon, si Lord Long ay talagang patay na. Boy, nakikita ko lang ang kalagayan ng aking panganay na kapatid. Stable na ngayon kung dahil sa iyong kompetitibong ugali at naantala ang pinakamagandang panahon para sa paggamot ng aking kapatid. Ang aking pamilyang Long ay hindi ka palalayasin. Ngayon, hinihiling ko na tumahimik ka. Kaya ganito na lang, dahil hindi ka naniniwala, hindi na ako magsasabi ng marami. Hayaan ang mga katotohanan ang magsalita para sa kanilang sarili. Ang kalagayan ni Pinunong Long ay bumalik na sa normal. Posible kayang ang Heavenly Demon Loan Vein na ito talagang nagamot niya, gaya ng inaasahan kay Xiao Tian. Mukhang ang titulong doktor ng Ghost Valley ay kailangang alisin. Si Young Master Chin ang unang doktor ng Great Xia. Hindi, Dr. Immortal. Master Chin, hindi Mr. Chin, nagamot mo ang aking kuya. Simula ngayon, ang ating dalawa ay magkakampi magpakailanman. Boy, ang katotohanan ay ako ang naggamot sa pinuno ng pamilya Long. At ikaw, tumatahol lang sa tabi parang asong ligaw. Ngayon, ano pa ang masasabi mo? Lin Feng, ikaw ay naninirang puri kay Young Master Chin dito. Mabilis na lumuhod at humingi ng tawad kay Young Master Chin. Oh, lumuhod para sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Segundo, Tris. Hayop, sinusumpa mo ba ang pagkamatay ng pinuno ng pamilyang Dragon? Lin Feng, gusto mong siraan si Ginoong Chin? Kailangan bang gawin sa ganitong antas? Tao ka ba? Linger. Nakita mo ba? Ito ang asawa mo. Isang malakas lang ang bibig niya, isang makitid ang isip na kontrabida. Gusto mo bang talagang makasama siya sa buong buhay mo? Hindi ka ba magsisisi? Chin Xiao Chen, huwag kang manggulo dito. At may mga bagay na hindi dapat sabihin si Lin Feng. Mabilis, humingi ng tawad sa pamilyang Long. Bakit ako hihingi ng tawad? Sila ang luluhod at magmamakaawa sa akin. 2 segundo na lang. Bata, hindi mo lang basta sinisira ng tagapagligtas ng aming pamilyang Long, nangahas ka pang sumpain ang kapatid ko. Ikaw ang may gusto nito. Halika, kunin niyo siya para sa akin o... 1 segundo na lang. Kumilos na. Tapos na ang oras. Kuya Ginoong Chin. Aray, ano ang nangyari, kuya? Imposible. Nagamot ko na siya. Paano ito maaaring maulit? Hindi yung posible. Kuya. Ang dahilan kung bakit ang Tiansya Gumay ay tinatawag na Tiansya Gumay ay dahil kayang sipsipin nito ang lahat ng enerhiya sa katawan ng pasyente. At ang mga gamot mo ay hindi lamang hindi nakakagamot. Sa halip, palalakasin pa nito ang Tiansya Gumay at lalala ang kalagayan ng pasyente. Hindi ko hahayaang pakainin mo ang gamot na iyon. Pero wala sa inyo ang nakikinig sa akin. Maganda ang salita. Hindi kita kayang gamutin, basura ka. Lalong imposibleng gamutin ang sakit ng pinuno ng pamilyang Long. Tama, Lin Feng. Kung talagang ganun kalala ang Tiansya Gumay gaya ng sinasabi mo, di walang sino man sa mundong ito ang nakapagpagaling sa kanya. May tao sa labas, sa isang Ang kapal ng mukha mo. Ni 1 taon na libro sa medisina, hindi mo pa nababasa. Ano ba ang akala mo para pamunuan ang pamilya Long? Panginoon Long,
Huwag ninyong papayagang lumapit ang batang ito sa pamilya Long. Baka lalo pang lumala ang kalagayan ni Long. Patay na siya. Long Gucheng, 1 minuto na lang ang natitira sa kanya. Pagkalipas ng 1 minuto, kahit na si dakilang Luo Jingxian ay hindi siya maliligtas. Kung mabubuhay siya o mamamatay, nasa sa iyo na iyan. Sige. Payag ako na iligtas mo ang kapatid ko. Kapatid, kung maglakas loob kang lokohin ako, kahit na tumakas ka pa sa dulo ng mundo, hindi ka pababayaan ng pamilya Long. Kung hindi ko siya magagamot, bahala ka na sa akin. Lin Feng, ano ba ang ginagawa mo? Gamutin mo na ngayon. Bakit nakapikit ang mga mata mo? Hindi na kaya ng batang ito. Alam ko namang hindi mo talaga kayang gamutin si Pinunong Long. Oras na para subukan ang totoo. Dapat nang ilantad. Tama, Lin Feng. Hindi mo kayang gamutin. Magpakamatay ka na lang. Ang ingay. Kanina lang, sinusuri ko lang ang Heavenly Fiend Lonely Pulse sa katawan niya. Ngayon, sisimulan ko na ang paggamot. Gusto kong makita kung paano mo gagamutin. Okay, naalis na ngayon ang Heavenly Fiend Lone Pulse. Ang iyong kuya ay malaya na sa sakit at sakuna sa hinaharap. Mahabang buhay. Lin Feng, niloloko mo ba ako? Pagdampi lang ng kamay, yun na ang tawag mong paggamot? Kaya ko rin yan, hahaha. Si Lin Feng ito. Ni katiting nakaalaman sa medisina, wala ka, tapos magpapanggap ka pa? Hindi ka ba natatakot na mapilayan ka? Bata, alam ko nang magmamatigas ka. Pero hindi ko inasahang ganito katigas ang ulo mo. Pagligtas. Akala mo ba Diyos ka? Hahaha, Panginoon Long. Halatang hinahamak ng batang ito ang ating katalinuhan. Pakikuha ninyo siya. Panginoon Long. Sir, gising na siya. Talagang gising na? Ano? Talagang gising na si Patriarch Long. Posible bang si Lin Feng ang gumamot sa Heavenly Fiend Lonely Pulse? Sinabi ko, ang Heavenly Fiend Lone Vein ay naalis na. Maliban ngayon nagising na ang master ng Long family. Dahil lang kakakagamot pa, gising lang siya. Hindi pa siya makapagsalita o makalakad. Kailangan ng konting pahinga. Paano posible iyon? Imposible yan. Imposible na ang batang ito ang gumamot sa Long family head. Nakita ko. Si Family Leader Long ay hindi talaga ginamot mo. Hindi ko ginamot. Sino pa kaya? Malinaw na ang paggamot ni Young Master Qin ang gumana at ikaw ay naglalaro lang. Ikaw ang nagnakaw ng kredito kay Young Master Qin. Ang taong ito ay ginamot ni Young Master Qin. May katuturan yan. Walang makakagamot sa sakit sa pamamagitan ng pag-alis ng kamay. Sa palagay ko, ang paggamot ni Master Qin ang gumana. Ang tao ay nailigtas pa rin ni Young Master Qin. Ang tanga. Malinaw na ang Heavenly Fiend Lonely Lineage ang aking ginamot. Paano naging kanyang kredito? Kayong mga tao ay walang hiya. Nakikita ko ang mga walang hiya. Ikaw ang nagsisinungaling dito. At ikaw ay may mukha para magnakaw ng kredito ni Young Master Qin. Lord Long, huwag kang malinlang sa kanya. Ang batang ito ay manugang ng aking Ye family. Ilang tael ang kanyang timbang? Hindi ba alam ng aming Ye family? Oo, Lord Dragon. Ang batang ito ay isang magbababoy. Hindi siya makabasa ng medical book sa loob ng kalahating taon, ngunit biglang naging medical guru. Sino ang maniniwala dyan? Tiyak na ninakaw niya ang kredito ni Young Master Qin. Ting Gucheng, mas mabuti mong pag-isipang mabuti bago kumilos. Ano ka ba? Kaya mo pang magbanta kay Lord Dragon? Nagbabanta ka pa sa pamilya Long. Sige na boy. Sa buong tag-init, maliban sa Xianjianmen, walang ibang nangahas na magsalita sa amin ng ganito. Ayaw ko sanang makipagtalo sa iyo, pero hindi ko inasahan na gagamit ka ng ganitong karumal-dumal na paraan para nakawin ang kapangyarihan ng iba. Ikaw ang may kagagawan nito. Sinabi ko na sa iyo noon, kung mangangahas kang magsinungaling sa akin, hindi ka palalampasin ng buong pamilya Long. Halika. Hulihin niyo siya para sa akin. Si Lei Feng, sarili niyang kasalanan, hindi na mabubuhay. Karapat-dapat ka. Ngayon, ikaw naman. Gusto mong mamatay? Okay lang mamatay. Sa ganito, ang anak ko ay natural na mapapangasawa si Master Qin. Boy, tandaan mo, sa susunod mong buhay, huwag kang makikialam sa mga taong hindi mo dapat pakialaman. Lord Dragon, nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo si Lin Feng, ate. Anong ginagawa mong ipinagtatanggol ang walang hiya nitong lalaki? Anong klaseng pampagulo ang ibinuhos niya sa'yo? Linger, halika rito. Ayoko. Kung madadamay ang pamilya Ye, ikaw ang magiging salarin ng aming pamilya. Boy, kung may lakas ka, huwag kang magtago sa likod ng babae. Okay lang, Linger, kaya ko to. Pero... Sinabi ko sa'yo, hindi mo pwedeng hamakin ang lalaki ko. Long Gucheng. Ito ang magiging pinakamalaking pagkakamali ng pamilya Long. Kung gusto mo akong patayin, Gawin mo. Tigil. Bakit nandito si Santo Medico ng Ghost Valley? Santo Medico, nandito ka pala.
Anong ginagawa mo? Santo Medico, ininsulto ng batang ito ang pamilya Long. Ninakaw pa niya ang kredito ni Binatang Chin sa paggamot sa pinuno ng pamilya Long. Magpapadala na si Lord Long ng tao para dakpin siya. Ikaw ang magdakip sa kanya? Dahil dumating na si Santo Medico ng Ghost Valley para lang ilantad ang balak nitong si Lin Feng. Santo Medico, pakitingnan ninyo ang kalagayan ng pinuno ng pamilya Long. Si Binatang Chin ba ang nagpagaling? Nawala na ang Heavenly Fiend Lone Vein. Gumaling na ang sakit ni Pinunong Long, 13 karayom ngayong araw, at nananatili ang gamot na ito sa katawan ng pinunuong ng pamilya Long. Uminom siya ng gamot. Sino ang gumawa nito? Ako ang gumawa nito. Sasabihin ko sa inyo, tiyak na Tianmen 13 Needles at Lingdan ni Binatang Chin ang nagligtas sa buhay ng pinuno ng pamilya Long. Lin Feng, nakikita ko kung paano ka pa rin magtutol. Pagtutol ba? Sa tingin ko ikaw ang dapat magtutol. Ano? Sinabi lang ni Santo Medico ng Ghost Valley na ang 13 karayom at espiritual na gamot ni Binatang Chin mula sa Tianmen ang nagpagaling sa sakit ng pinuno ng pamilya Long. Ano ang sinabi ko? Ikaw... Santo Medico, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, itong Tianmen 13, kung hindi dahil sa malakas na hangin sa likod nito na pumasok sa may-ari ng bahay, nilamon ang Heavenly Fiend Lonely Vein at inayos ang mga panloob na organo ng pinuno ng pamilyang Long. Imposibleng mabuhay ang pinuno ng pamilyang Long hanggang ngayon, lalo na ang lunas. Kaya hindi siya ginamot ni Young Master Chin? Paano nangyaring yon? Si Lin Feng lang, naglagay lang ng palad at gumaling na. Ginoo, ano ang ibig ninyong sabihin? Hindi talaga si Young Master Chin ang gumamot sa kuya ko. Chin Xiaotian, isang hangin lang. Bakit niya gagamutin ang pinuno ng pamilya? At ikaw, natatakot ka bang hindi mabilis mamatay ang pinuno ng pamilyang Long? Gising na ang pinuno ng pamilya. Maiinis din ako sa iyo, tol. Ano ang ibig mong sabihin? Pinapunta ako ng kuya ko sa Haicheng. Hindi si Young Master Chin ang hinahanap mo, si Lin Feng. Eksakto. Bilisan mo, lumuhod ka at magmano kay Mr. Lin para humingi ng tawad. Sandali lang. Ghost Valley Medical Saint, bakit mo sinasabing hindi ako ang gumamot? Ikaw na pantas na manggagamot ng lambak ng multo. Wala kang ganong kakayahan. Hindi ibig sabihin wala rin ako. Tianmen 30 Needles. Sa iba, isa kang dalubhasa sa medikal na pamamaraan. Mukhang hindi ka magaling mag-aral, matanda. Anong kakayahan ang ginamit mo para gamutin ang pinuno ng pamilyang Long? Isa ka lang karaniwang doktor, anong karapatan meron ka para turuan ako? Alam kong binayaran ka nitong batang to para lang siraan ako. Chin Xiaotian, nandyan na ang katotohanan. Ayaw mo pang maniwala, wala ka ng pag-asa. Katarantaduhan ang katotohanan mo. Matanda, iginagalang kita. Tinatawag kitang doktor. Hindi kita Panginoong Dragon. Ang tagal ng ginagamot ni Guro Long ng matandang ito. Hindi, namamatay pa rin. Ngayon, ang binatang ito ang nagpagaling sa punong Long. Sa tingin ko'y naiinggit ang matanda. Nagtulungan sila ni Lin Feng para sadyang hamakin ang binatang ito. Kaninong panig ka? Ito. Panginoong Long, ano pa ang ipag-aalinlangan? Ang medical sage ng Ghost Valley ay naiinggit sa talino ni Binibining Chin. Mas paniniwalaan mo pang kumilos lang ang daliri ni Lin Feng at nagpagaling sa punong Lin. Hindi ako naniniwalang ginawa iyon ni Binibining Chin katawa-tawa. Tama, naniniwala ako kay Guro Qin. Bagamat ang medical saint ng Ghost Valley ang leader ng larangan namin sa medisina, pero ngayon, kasama rin ako sa panig ni Guro Chin. Paumanhin, Guro Medical Saint ngayon, pinipili kong maniwala kay Guro Chin dahil sa paggamot sa kapatid ko sa loob ng maraming taon. Kung alis ka na ngayon, maaari kong ipagwalang bahala ang lahat. Ikaw. Panginoon ko, pakiusap. Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag na, Ghost Valley. Hindi na kailangang makipagtalo sa mga taong mapag-isipang ito. Umusod ka muna, ako na ang bahala. Bata, nakita mo ba? Kahit nabilhin mo ang matandang ito, pero matalas ang mata ng lahat. Lahat sila ay nasa panig ko. Ano pang Nakikita ko kung sino ang may lakas ng loob. Kuya, gising ka na, kuya. Kuya, huwag mo akong tawagin kuya. Wala akong kapatid na tulad mo. Hindi lang ako makagalaw, pero malay ko sa nangyayari. Alam ko rin na si Ginoong Lin ang nagligtas sa akin. At tinulungan mo ang tiranong iyon. Sinusubukang isangkot si Ginoong Lin. Kuya, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Mula ngayon, umalis ka sa bahay ng mga Long. Ginoong Lin, Master Lin. Mali ako kanina, wala akong mata. Nagkamali ako sa iyo, pakiusap, maging mabait kayo. Patawarin ninyo ako. Palalayasin kita. Binigyan lang kita ng pagkakataon. Ginawa mo ang pinakamasamang desisyon para sa pamilya Long. Long Jakelyu. Pero hindi ka dapat manatili. Ilabas siya.
Kuya, huwag. Kuya, mali ako. Kuya. Qin Xiaotian. Ngayon pag-usapan natin ang pagluhod mo at pagtawag sa akin ng daddy. Papaluhurin mo ako? Imposible. Isang basura lang tulad mo. Anong karapatan mo para papaluhurin ako? Ako, si Long Taiji ay nag-uutos sa iyong lumuhod para kay Ginong Lin. Luluhod ka ba o hindi? Kasama ang aking Ghost Valley Medical Saint. Dumating na ang pinakamayaman sa Daxia. At ako, si Xiali Guo. Anong pinuno ng pamilya Long? Pinakamayaman sa Daxia at ang Ghost Valley Medical Sage ay nasa Hahaha, mabuti. Pinakamayaman sa Daxia. Puno ng pamilyang Long banal na manggagamot ng Ghost Valley. Malaki pala ang pinanggalingan mo, kaya ko silang lahat na tatlo na magpakita para sa'yo. Pero hindi pa rin sapat yan sa paningin ng binatang ito. Ano po? Kahit na nakatayo ka sa tuktok, pero mga kapangyarihan sa mundo lang yan. Ang sect ng mga immortal ng espada lang ang tunay na nakatayo sa tuktok ng dakilang siya. At si binatang Ginoong Gu ay isa ring disipulo ng sect ng mga immortal ng espada. Bumalik sa sect ng mga immortal ng espada. Subukan mong galawin ako. Akala ko may masasabi kang mahalaga sect ng mga immortal ng espada, sabi ko. Kahit si Jianjuk Xiao dapat lumuhod at magsalita sa harap ko. Ang lakas ng loob mo, si Jianjuk Xiao, dapat lumuhod at magsalita sa harap mo. Ano ka ba? Nagpadala na ako ng utos sa aking guro. Iyon ay ang elder ng sect ng mga immortal ng espada. Sa oras na yon, mamamatay kayong lahat ng walang libingan. Magandang ideya. Kung gayon, gusto kong makita kung sino ang mamamatay ng walang libingan. Jianjuk Xiao, ang disipulo mong taga-sect ng mga immortal ng espada, ay nagsabing gustong niyang lipulin ang hari na ito. Kasama sina Xiali Guo, banal na manggagamot ng Ghost Valley. Long Taiji, binibigyan kita ng 10 minuto para pumunta sa Haicheng. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Gusto bang patayin ng hayop na ito ang sect ng mga immortal ng espada? Sino ang may lakas ng loob na hawakan ang disipulo ng matanda? Guro. Siya nga, umaasa siya sa pagiging pinakamayaman sa Daxia, doktor ng Ghost Valley. May suporta pa ng pinuno ng Angkan Long. Hindi niya talaga binibigyang halaga ang ating sektang Sword Immortal. Sabi pa niya, kahit dumating si Sect Master Jianjuk Xiao, kailangan kong lumuhod para makipag-usap sa kanya. Tol, ang ingay-ingay mo. Sino nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para mang-insulto sa Sect Master? Tama ako. Alam ni Jianjuk Xiao na gusto ko talagang lumuhod at makipag-usap. Kung hindi ka naniniwala, bumalik ka at tanungin mo ang master niya. Huwag maniwala. Nagbibili lang siya ng oras. Elder ng sektang Sword Immortal, iminumungkahi kong umalis ka na ngayon. Kung hindi darating si Jianjuk Xiao mamaya, wala ka ng takas. Tama, ang identidad ni Ginoong Lin ay hindi mo kayang pakialaman. Haha, hindi kayang galitin ng matanda. Sa buong Great Xia, wala ni isang tao ang hindi kayang saktan ng matanda. Ni-insulto mo ang alagad ko. Ni-humiliate mo ang aking sektang Sword Immortal. Mamamatay ka ngayon, tol. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa para mamatay, matanda, bibigyan kita ng magandang pagkakataon. Matigas ang ulo. Kung ganoon, mamatay kasama ng alagad mo. Ikaw ang mamamatay. Tingnan mo ang espada. Lin Feng. Sino ang walang mata? May lakas ng loob kang hadlangan ng organisador ng aking sektang Sword God? Mamatay para sa akin. Ako, hindi ko magagawa yan. Sino ang nag-utos sa iyong gawin ito rito? Panginoon ng sekta, ininsulto ng taong ito ang aking sekta ng mga immortal na espadahan. Sinabi pa na ang suzerain kailangang lumuhod kapag kausap mo siya. Para sa reputation ng sekta, pinatay ko lang siya. Tama, ang Panginoon ng sekta ang magpapasya para sa atin. Patayin ang taong ito. Tama siya. Nakita ng Panginoon ng sektang ito na kailangan niyang lumuhod at magsalita. Harapin ang banal na hari. Posible bang siya ang unang henerasyong gurong nagsabi ang banal na hari ng 8 ilang na nagtatag ng sekta? Tama, ikatlong matanda, nagkasala ka sa banal na hari. Ano ang kasalanan? Banal na hari, patawarin mo ako. Banal na hari, patawarin mo ako. Banal na hari. Totoo pala ang banal na hari. Ibig sabihin, tama si Lin Feng. Pinoprotektahan ng banal na hari ang kapalaran ng 4 na pangunahing pamilya. Paano matatalikuran ng pamilyang Ye si Lin Feng, isang malaking tao? Hindi, imposible. Paano naging ang banal na hari? Walang imposible. Qin Xiaotian, lumuluhod ka na ba? Panginoong banal na hari, nagkamali ako. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ko. Ililigtas ang buhay mo? Paumanhin, binigyan na kita ng pagkakataon. Panginoong Xiaowang, si Qin Xiaotian ay isang disipulo ng aking sekta. Ito ang kasalanan ng aking sekta ng mga immortal na espadahan. Pakiusap, ipagkatiwala mo siya sa akin para magbigay ng halimbawa. Sige, kung gayon, ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Salamat ang inyong kamahalan.
Dalhin siya sa ipinagbabawal na lugar ng sekta, ang walang hanggan. Mahal na banal na hari. Kami ay bulag sa iyong kadakilaan. Patawarin mo ako, banal na hari. Lin Feng, hindi namin alam na ganyan kalaki ang iyong pagkatao. Dahil tayo ay magkakapamilya, patawarin mo kami. Bayaw, patawarin mo ako, bayaw. Lin Feng, wala naman silang ginawang malaking pagkakamali. Patawarin mo na lang sila. Makikinig si Linger sa iyo paumanhin. Ang tagal kitang nilinlang. Ayos lang. Naniniwala akong may sikreto ka. Mahal na banal na hari. Ngayong lumabas ka na sa bundok, ang mga hamon na kinakaharap ngayon ang dakilang siya. Kaya mo bang lutasin? Gagawin ko. Linger, hintayin mo ako sa bahay ng maayos. Babalik agad ako. Mahal na Demon Zune. Ayon sa iyong plano, matagumpay akong nakapasok sa ipinagbabawal na lugar ng Immortal Sword Sect. Hindi nasayang ang 100 taong paghahanda ng Diyos. Napakaraming malalakas na buto ang nakabaon dito. Basta lamang masipsip ng Diyos ang kanilang kapangyarihan at patuloy na maibalik ang aking lakas, makakapag-advance pa tayo. Patayin si Lin Feng Chin Xiaochan. Hintayin mong maibalik ng Diyos ang kanyang lakas. Ilalabas kita sa ipinagbabawal na lugar na ito. Puntahan mo at gapusin muli si Ye Linger para mapilitang lumabas si Lin Feng. Linger, nakabalik na ako. Nagulat si Lin Feng, ako si Qin Xiaotian. Nasa akin ngayon ang iyong asawa. Bibigyan kita ng Qi Xiaotian, kung makapal ang mukha mong hawakan kahit isang buhok ni Linger, hinding-hindi kita pababayaan. tingnan natin kung aabot ka. Panginoong banal na hari, may masama. Nakatakas si Qin Xiaotian sa ipinagbabawal na lugar ng sekta ng hindi alam kung kailan. Alam ko, dinukot din nila si Linger. Ano? Paumanhin, Panginoong banal na hari. Kasalanan ko ang lahat. Dapat pinatay ko na siya. Hindi bale. Pagsisisihan niya ang pagdating niya sa mundong ito. Ginawa niya talagang magalit ang hari na ito. Qin Xiaochan, paano ka nakalabas? Bakit mo ako itinatali? Anong gagawin? Linger, may nararamdaman ako para sa'yo. Ikaw, si Lin Feng lang ang iniintindi mo. Kung ganon, ngayon din ipapadala ko kayong dalawa sa impyerno. Huwag kang mag-alala. Malapit na siyang dumating. Gusto mong ipang-blackmail kay Lin Feng ang buhay ko? Huwag kang mangarap. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang ma-blackmail mo siya. Gusto mong mamatay? Hindi ganon kadali. Hindi kita papatayin bago dumating si Lin Feng. Gago ka. Ako ang gago? Mas marami pa akong gago. Binigyan ko si Lin Feng ng 30 na minuto. Kung hindi siya dumating sa loob ng 30 minuto, pahihirapan ka muna nila at saka papatayin. Ginong Chin, oras na. Takot na bang pumunta ang lalaking ito? Mukhang hindi na nga gusto ni Lin Feng ang asawa niya. Hubarin niyo ang damit niya para sa akin. Lin Feng, sa wakas nandito ka na. Qin Xiaotian, mas mabuting pakawalan mo si Linger. Pwede kitang patawarin. Nagkakamali ka ba? Lin Feng, ang buhay ng asawa mo nasa kamay ko na ngayon. Lin Feng, kailangan mo lang sundin ang mga utos ko o ipapadala ko ang asawa mo sa impyerno. Lin Feng, bilisan mo. Iwanan mo ako. Umalis ka na. Tumahimik ka. Qin Xiaotian, naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Lin Feng, wala kang kwenta. Bakit mo ako dinidiktahan? Hindi ako sang-ayon. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng kahihiyan na dinala mo sa akin. Gusto kita panoorin mong mamatay ang asawa mo sa harap mo. Pagkatapos, pagsisihan mo ito habang buhay at gawin mo. Qin Xiaotian, yan lang ang meron ka. Gusto ko pa ring matuto ng pagdukot. Dinala mo ang asawa ko. Hindi kita hahayaang mamatay ng masaya. Lin Feng, naloko ka. Lin Feng 100 taon sa wak. Tama ka, hindi kita napapatay noong 100 taon na ang nakalipas. Dapat kang mamatay ngayon. Magbayad ka sa 100 taon ng pagkamuhi. Zhu Jiuyin, 100 taon na ang nakalipas. Malubhasa nang nasaktan kita ng hari na ito. 100 taon mula ngayon, wala ka pa ring panlaban sa hari na ito. Talaga? Hindi naman sigurado yan. Panginoong banal na hari. Panginoong banal na hari. Huli na tayo. Hindi yon mahalaga. Zhu Jiuyin, anong lakas ng loob mong harapin ang banal na hari? Daanan mo muna kami. Kayo lang, mga sirang isda at bulok na hipon, sabay-sabay na kayo.
Mga alagad ng sect ng Immortal ng Espada, sundin ang utos, hugutin ang espada para puksain ang demonyo. Mga alagad ng pamilya Long, magtulungan para patayin ang demonyo. Napakahina ninyo. Lin Feng, maliban sa iyo sa mundong ito, wala nang kalaban ang Diyos. Hindi ka ba kikilos? Kung ganun nga, lilipulin ka ng hari na ito ng tuluyan ngayong araw at ang Daxia ay magkakaroon ng maliwanag at maningning na sansinukob. Dumating na ang espada. Gaya ng inaasahan mula sa banal na hari, ang kapangyarihan ng espadang ito, kahit ang pangunahing tarangkahan ng aking Sword Immortal sect ay mawawasak. Ang Jujuyin na ito ay tiyak na papatayin, Lin Feng. Yun na lang ba ang kaya mo? Nakakabigo ka. Hindi, imposible. Nakuha niya talaga ang espadang ito. Baka naman ang kanyang lakas. Jujuyin, nakamit mo na ba ang bagong antas? Ha, tama. 100 taon ng pagsasanay. At sa ipinagbabawal na lugar ng Sword Sect, sinipsip ang napakaraming buto ng mga malalakas. Ang lakas ng Diyos ay umabot na sa Demon Saint Realm. Napakasarap, walang katulad. Lin Feng, hindi mo ako kayang talunin. Demon Saint? Hindi, nasa panganib ang banal na hari. Mundo ng banal na demonyo. Kung ito ang iyong kumpiyansa, sinasabi sa iyo ng hari, matatalo ka ngayon. Magsalita ka ng walang ingat. Ang lakas ko ay higit na lumampas sa iyo. Ano ang gagamitin mo para labanan ng Diyos? Ngunit, maaari kang maging panatag. Hindi kita papatayin. Gagawin... Jujuyin, kanina lang, daliri mo lang ang ginamit mo para kunin ang espada ko. Hindi kita niloloko. Sa isang daliri ko lang, mabibiyak ang atake mo. Mag-ingay ka pa. Maghintay ka na lang na mamatay. Ha! Imposible yan. Bakit hindi gumana ang buong lakas ko, pero isang daliri mo lang ang nakapigil? Malinaw na nasa Demon Saint Realm na ako. Bakit hindi kita nasaktan? Sabi ng hari, ang Devil Saint ay walang kwenta, Lin Feng. Anong estado ka na? Sa loob ng 100 taon, matagal nang nakipag-isa ang hari sa daan, nakatakas sa 3 realms, lampas sa 5 elements, nakamit ang Supreme Creation Divine Ability. Kung kailangan pang pangalanan ang estadong ito, tinatawag ito ng hari na hari ng mga hari. Hari ng mga hari? Hindi ako naniniwala. Jujuyin, sa susunod na buhay, huwag kang magpakasama. Binabati kita, Holy King. Napatay ang demonyo. Binabati kita, Holy King. Napatay ang demonyo. Lin Feng. Akala ko hindi na kita muling makikita. Linger, habang nandito ako, walang makakasakit sa'yo. Linger, may iba pa akong gustong pag-usapan sa'yo. Ano yon? Ang tagal ko na sa pamilya, Ye. Hindi kita nabigyan ng kasal. Ngayon wala na ang kaaway. Gusto kitang bigyan ng isang magarbong kasal. Gusto mo ba? Gusto ko.